Noong bata pa ako, akala ko ang manananggal ay kwento lamang para pilitin kaming matulog ng maaga. Pero nagbago ang lahat noong piyesta sa aming liblib na nayan sa Quezon. Si Aling Marta ang kilalang pinakamagaling magluto ng kakanin sa amin. Bait siya, matulungin at laging nakangiti sa mga bata. Pero may kakaiba kay Aling Marta na hindi pinapansin ng mga tao. Tuwing sasapit ang disperas ng piyesta, nawawala siya sa kanyang bahay at ang sarado niyang pintuan ay laging may amoy na luya, suka at dinigdig na bawang sa labas. Sabi ng nanay ko, protection daw yun laban sa masamang hangin. Hindi ko naiintindihan noon kung bakit kailangan niya ng mga ganong klaseng amoy sa tapat ng kanyang kwarto. Isang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Dahil sa uhaw, lumabas ako sa kusina para uminom ng tubig. Habang umiinom ako, narinig ko ang isang nakakapagtakang tunog mula sa bubong ng kapitbahay. Tunog ng tik-tik. Mahina noong una, pero papalapit ng papalapit. Natakot ako kaya nagtago ako sa ilalim ng mesa sa kusina. Sumilip ako sa maliit na siwang ng kortina patungo sa bakuran. Nagulat ako. Doon ko nakita ang isang anino na lumapag mula sa itaas. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang muka, halos mabitawan ko ang baso ko sa sobrang sindak. Si Aling Marta o ang kalahating katawan niya. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan mula baywang pababa ay naiwan sa itaas ng bubong. Nakatayo ng tuwid habang nakabalot ng lumang kumot. Pero ang itaas na bahagi ay lumulutang sa ere. May 2 malalaking pakpak na parang paniki at ang buhok ay nakalugay at nagwawala sa hangin. Ang mga mata niya ay dilat na dilat, nanginginig sa dilim at ang labi niya ay punong-puno ng sariwang dugo. Nakatitig siya sa bintana ng kwarto ng aking nakababatang kapatid din natutulog. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mahahaba at maninipis at parang karayom na dila. Sinimulan niyang galugarin ang siwang ng aming bintana. Sa takot ko, nakagat ko ang labi ko para hindi mapasigaw. Alam ko ang kwento ng mga matatanda. Kapag nalaman niya na may nakakita sa kanya, hahanapan kanya bago sumikat ang araw. Pero may napansin akong kakaiba. Habang abala siya sa pagsubok na buksan ng bintana, may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Isang anino na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Ang asawa ni Aling Marta na si Mang Nestor. Bit-bit ang isang mangkok na naglalaman ng asin at pulang abo. Alam pala ni Mang Nestor, hindi ito ang unang pagkakataon. Habang nakatingin ako, mabilis na kumilos si Mang Nestor. Kinuha niya ang naiwang kalahating katawan ni Aling Marta sa ibabaw ng bubong at mabilis itong pinunasan ng asin at pulang abo. Isang malakas, basag at nanginginig na tila sigaw ng hayop ang umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang tinig ni Aling Marta mula sa itaas. Nagmamakaawa siya habang ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay biglang sumirit pababa sa bubong. Sinubukan niyang sumama ulit sa kanyang ibabang bahagi. Pero huli na ang lahat. Hindi sila nagtagpo. Umiiyak at nagwawala ang itaas na bahagi ng kanyang katawan sa ere. Sinusubukan niyang lumipad palayo. Pero dahan-dahan itong bumagal habang papalapit ang liwanag ng umaga. Sabi nga ng mga matatanda, kapag hindi nakaabot ang kalahating katawan bago sumikat ang araw, maglalaho ito sa sikat ng araw at ang natitirang kalahati ay mamamatay sa dusa. Kinabukasan, naging tahimik ang buong baryo. Walang nag-ingay. Walang nagtanong kung nasan si Aling Marta. Pero hanggang ngayon, tuwing sasapit ang disperas ng piyesta, hindi kami natutulog ng mahimbing. At sa tuwing maririnig ko sa bubong ang tunog ng tik-tik, alam kong may naghahanap pa rin ng kalahati ng sarili niyang katawan sa dilim.